So, magandang araw sa lahat ng nakikinig ng ating vlog na ito, nanonood. No, gaya ng pinangako ko, pasensya na kung medyo tumagal ang pangako kong dugtong ng ating videos kasi yung una nating pinag-aaralan na nakaraan is yung LTO Memorandum 2020-2227, which is yung nagbibigay ng pattern kung saan nga ba pwedeng dumaan ang ating mga Bajaj, no, na sa lahat na merong three-wheelers, no, particularly the private one. Kasi gaya nga ng sinabi natin kanina, nung nakaraang videos na yun, siguro ilagay ko yung link below sa description and then sa end ng video, ay dumidepende yung magiging patakaran kung saan pwedeng dumaan ang mga three-wheelers natin, kung ito ba ay private or nakarehistro as tawag dito sa TODA. Ayan. So ngayon naman ang pag-uusapan natin is the memorandum galing sa DILG, Department of Interior and Local Government, dated February 17, 2020. Kung naaalala nyo, mas nauna ito doon sa LTO Memo 2020-2227 kasi November 2020 yung lumabas. So, mas nauna to, pero mas bago yung sa LTO. Bakit nga ba natin pinag-aaralan? Kasi maaring ito pa yung ginagamit ng ibang mga enforcers para hulihin yung may mga three-wheel vehicle or yung mga TWB kung tawagin, three-wheel vehicles, no? Ito nakaraan lang may kausap ako sa page ko na humihingi siya ng advice kasi diyan particular sa Las Piñas hinuhuli daw sila dahil sabi ng enforcer bawal daw sila. Kung tinatanong ko naman kung mayroong local ordinance na nagbabawal sa mga Bajaj na dumaan sa kanilang mga major roads, wala naman daw na ilalabas. Kaya ang inano ko is yung video natin na nauna, yung memorandum ng LTO 2020-2227. Dapat yun ang masunod. Especially kung wala naman talagang local ordinance na nagbabawal dumaan sa main road, yung mga katulad nating mga may-ari ng three-wheel vehicles. At meron pa ring mga tao, ewan ko ba, bakit nasa page sila ng mga Bajaj three-wheeler pero parang pinanindigan nila, bawal daw. Saan yung dinampot? Meron pang nakipagdebate sa akin, bawal daw kasi LGU daw ang magde-decide doon kung bawal. Karaniwan daw ng LGU, pinagbabawal. Sabi ko, saan yung local ordinance? Ipakita yung local ordinance, saka tayo magkakasundo na bawal. Not unless stated otherwise na ang mga three wheels, katulad ng Bajaj, RE, Piaggio, Ape at saka ng TBS King ay binagbabawal sa kanilang mga main road, no? Ang ang masusunod is yung LTO memorandum. Ayun yung problema kasi yung iba gumagawa ng sariling sapantaha sa batas, meron namang nag-i-exist na memorandum. Anyways, balik na tayo dito. Siguro kung gusto niyo panoorin yung video about LTO memorandum na yon is tingnan nyo lang yung link sa description and sa end of this video, papakita natin. So, in particular, this memorandum circular from DILG 2020-036. Ano ang subject nito? Hindi ko nababasahin itong to. Attention. At lahat ito pinadala under ng mga LGUs. Prohibiting tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs from operating on national highway. So, yun yung pangalan ng memorandum. So, ibig sabihin, pagbabawal ng mga tricycle, pedicabs at motor pedicabs. Yun lang yung particular na binabanggit sa memorandum na to. Nothing more, nothing less. Okay? So, the local government code has devolved into city and municipal governments through their respective sanggunians the power to regulate the operation of tricycles and pedicabs and to grant franchise for the operation thereof within their territorial jurisdiction. This devolved responsibility, however, remains subject to the guidelines prescribed by the Department of Transportation and Communications. So, DOTR yung binabanggit. Okay? So, DOTC guidelines to implement evolution of LTF. Dati kasi ang mahawak sa franchising ng mga tricycles is LTFRB. Ngayon, ibinabasa sa local government. Sabi nakalagay dito, for the safety reason, no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheel vehicles greater than 4 tons and where normal speed exceed 40 km per hour. However, sang SB and SP, sangguniang pang barangay ba to or sangguniang pang lungsod, may provide exceptions if there is no alternative. So, dun sa nilabas na batas, no,
na patungkol sa mga tricycle. So, hindi pinapayagan ng mga tricycles na mag-operate sa national highway. Not unless, pwede nilang bigyan ng exception kung walang alternative route. Yun yung nakalagay dun sa dito, no? The formation guidance has been the basis of the department issuing the MC number 2007-1111 and MC number 2011-64. So, yun din yung naging basis. So, ngayon, but since tricycle is continue to figure of fatal accidents along national highways in the light of the road clearing directive by the President, is kasi panahon to ni Duterte. Department issued MC 2020-004. So, nakalagay dito, LGU shall ensure the roadworthiness of tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs. So, ang pinabanggit lang dito is tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs. So, LGU must set the minimum operating conditions necessary to the issuance of motorcycle tricycles operator permit and pedicabs operators permit for the tricycles and pedicabs. So, particular, ito yung mga bumibiyahe, no? Na ginagamit ng public transportation. Reiteration of the prohibition on the operation of tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs. Ito yung motorized pedicabs. Wala kasi tayong definite definition ito eh. So kung yung pedicabs di padjak, baka yung mga nilagyan ng motor. Along national highways subject to exemptions to be embodied in an ordinance. With regards to the road clearing directives of the department, mandating the LGUs to identify the allowable restricted areas for tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs. So, nakalagay dito, number 2, strict ban of tricycles and pedicabs along all national highways. 2A. So, nakalagay sa A, no tricycles, pedicabs along national highways. To better ensure safety, no tricycle or pedicab should operate on national highway utilized by four-wheels vehicles greater than 4 tons and where normal speed of 40 km per hour. This provision includes the use of tricycles and pedicabs of national highways for crossing and making U-turns. So, ang pinagbabawalan lang, although nakalatag na yung dating pamantayan kung paano mag-ooperate ang mga tricycles at pedicabs sa isang lugar, sa isang lungsod, by the DLG memo na ito, 2020-036, is ipinagbabawal na ang tricycle at pedicab, no, sa national highway. And B, review and modification of routes. All LGUs are directed to review all existing tricycle and pedicab routes within their areas of jurisdiction and to modify it accordingly pursuant to the absolute prohibition imposed under this issuance. So, etc. etc. So, doon na lang tayo, no? Wala na naman ng ano pang naka-andito, no? So, hindi na para sa atin to. Para sa mga LGU na to, no? So, ang nakalagay dito, ayan, ang pinagbabawal ay tricycle and pedicabs. Walang definite na nakalagay dito nakasama ang mga three-wheeled vehicles. Magkaiba rin po ang definition ng tricycle at three-wheeled vehicles. Huwag nang magmagaling yung iba na sumasama dun sa grupo ng Bajaj RE dun sa sinasalihan ko, na hindi naman nila ma-well-defined kung galing ba talaga sa isang particular na LGU na binagbabawal nila. Excuse me. Although nakakabalita ko na mayroong mga LGUs na ipinagbabawal, no, sino-sino sila? Siguro ang pinakamagandang magawa natin dito sa mga makakanood nito, tulungan niyo akong ma-identify kung ano-ano mga LGUs ang nagbabawal sa kanilang mga primary roads, yung technically yung Bajaj, yung mga three-wheeled vehicles kung tawagin, yung L3 na binabanggit natin dun sa category na pinag-aralan natin sa LTO Memo 2020-2227. Ngayon, baka sabihin ng iba, tricycle din naman kasi yung Bajaj, yung TBS King at saka Piaggio Ape. Teka muna, ano ba yung ulit yung definition ng tricycle? Nandito, yung definition ng tricycle, sabi dito sa dating ginawang batas ni late Miriam Defensor Santiago, no? Tricycle means a motor vehicle composed of motorcycle with not more than 2 cylinders of 500 cubic centimeters rather. Now, the engine capacity filled with single-wheeled sidecar. So, kapag sinabing tricycle, mayroong single-wheeled sidecar designed to accommodate 4 passengers only. Wala namang sidecar yung mga three-wheeled vehicles. Kaya nga iniba ang category nila, no?
from the LTO Memo 2020-2227, iniba yung category nila para kahit paano ay madistinguish sila na hindi sila pareho ng tricycle. Therefore, etong DILG Memorandum Circular 2020-036 nga ba, ayon, ay directly and indirectly hindi applicable sa mga three-wheeled vehicles. Dahil ang kanilang binabanggit lang dito sa strict banning sa mga national highways ay tricycles and pedicabs. Pinaliwanag din naman natin kung anong meaning ng tricycle. Not unless again, yung ating mga three-wheeled vehicles ay inirehistro natin or ikinabit natin sa linya under the TODA. So masasubject po talaga kayo sa ruling ng TODA, which is yung ibang mga TODA ay nasasakop nitong mga prohibitions na to, no? Although wala namang binabanggit kung private or public utilities ang pinagbaban dito sa memo na to ng DILG, which is kahit naman private or public, hindi pa rin nakalagay dito yung three-wheeled vehicles. Kaya kung ito ang gagamitin ng mga huhuli sa inyo, hindi lalapat na kayo ay mahuhuli dahil tawag dito, hindi naman tayo tricycle unang-una. Yung nakausap ko nung itong nakaraan lang sa aking page through chat, alam nyo, nakakasama ng loob na lang. Ginagatasan na lang siya ng enforcer. Ginagatasan na lang siya ng enforcer kasi every time sisitahin siya, instead na mahuli, nagbibigay na lang siya. Sabi ko, wag ka magbigay. Pakita mo yung memorandum ng LTO. Kasi not unless stated sa kanilang LGU ordinance na bawal talaga ang mga three-wheeled vehicles sa main road, ang masusunod yung LTO 2020-2227. 2227, tama. Okay? So, ganun ang mangyayari, no? Kapag kayo ay hinuli at itong nagiging reason nila sa panguhuli sa inyo, wag nyo pong awayin din yung enforcer. Kausapin nyo lang po sila. And naniniwala ako mostly na nababanggit dito sa memorandum na to ng DILG ay mga bumabiyahe. Kasi ang naging basis nila yung sa LTFRB's franchising. Hindi naman pinapranchise ang public. Rather, hindi pinapranchise ang private owned. No? So, yun pa. Kasi nga, may mga naging issue tayo noon na hinuhuli yung mga Bajaj, yung TBS King, at yung Piaggio Ape na out of route daw. Paano na out of route? Wala ka namang ruta kung private ka. Minsan, kailangan lang natin kausapin ng maayos yung mga enforcer, no? Paliwalagan natin sila ng maayos kung ano yung merong na nag-i-exist na ruling. Kasi, hindi naman alam nila lahat yun. Pagpasensyahan na natin, maaring sa kakulangan din nila ng mga seminar sa mga lumalabas na mga memorandum galing LTO, ay ang nag-i-instill pa rin sa kanila ay bawal yan. Pero, tayo bilang owner ng mga private three-wheeled vehicles, dapat we are very well versed on the laws existing to our vehicle. Ayan. Actually, upon nung lumabas to, kasi nangyari to, memo na to, pandemic. So, karaniwan ng nagiging service ng pandemic, tricycle, kahit na sa national highways, kaya nga, walang biyahe. Walang public utility vehicles, walang jeep, walang masyadong mabiyahe. Kaya inilabas yan noon, Pero upon releasing of this, naglabas din naman ng sulat ang League of Municipalities, National Directorate Resolution number 003 2020. Kaalinsabay nung paglabas nito ng DILG memorandum. They are writing to DILG because they have the resolution urging the Department of Interior and Local Government to amend Memorandum Circular 2020-036, yun nga yung binabasa natin, and allow tricycles and three-wheeled motor vehicles to use the outer right portion of national highways. Whereas doon naman sa DILG circular 2020-036, hindi binanggit doon ang three-wheeled vehicles, Ang binanggit lang doon, tricycles, pedicabs, motorized pedicab. Pero dito sa sulat ng League of Municipalities number 003/2020 ay
nag-aapila ang mga League of Municipalities na i-allow sa national road ang tricycles at three-wheeled motor vehicles. So siguro na realize din nila na may mga nagiging part na rin ng TODA na three-wheeled motor vehicles, no, to use outer right portion of national highways. I don't know kung ano naging follow up ng DLG dito. Tinitingnan ko yung mga memo ng DLG pero wala pa silang follow up dito. So actually, yung sulat din nito ay bunga rin nung nakaraang pandemic, no? Kung makita nyo, whereas due to the COVID-19 crisis, there is necessity for fast action of LGUs to transport commodities and frontliners. In order to fully answer this mandate, the use of tricycle and other three-wheeled motor vehicles in transporting goods and frontlines is practical imperative. Parang ang nagiging usapan na nila dito is because may pandemic, kailangan natin ng mas madaming transportation na pwedeng magamit dahil wala nga public transportation that time. Okay? So, whereas the LMP, League of Municipalities of the Philippines, is inclined to urge the Department of Interior and local government to amend the DILG Memorandum Circular 2020-036 and allow tricycles and other three-wheeled motor vehicles to use the outer right portion of National Highway. Now, therefore, premise considered upon the motion of Mayor Johnson John A. Joyce and duly seconded en masse, be it resolved, it's hereby resolved that the members of National Directorate of League of Municipalities and of the Philippines strongly recommend the amendment of the DILG Memorandum Circular number 2020-036 and allow the use of outer portion of the national highways of operation of tricycles and three-wheeled motor vehicles. So, yun yung yun ang naging sulat ng League of Municipalities. And then, after that, saka lumabas yung LTO memo. Circular 2020-2227 pagpalo ng November. At doon na nga sinabi ni LTO na ang mga three-wheeled vehicles ay pinapayagan sa secondary national highway to take the outer lane kung ang condition ulit walang alternate route at walang local ordinance na nagbabawal tayong dumaan sa kanila. Kaya kapag teka lang, titingnan ko yung ating yung LTO memo. So ayan, binalik natin yung Memorandum Circular 2022-27. Ito nga, operation of the L5 pala, rather, tuloy L5 pala, L5, L6 and L7 motorcycles. So nakalagay doon, considering that the specification of these types of vehicle have advanced through time, operation of this vehicle along secondary national highways may be allowed if there is no alternate route designated by the LGUs and shall take the outermost lane or the rightmost portion of the road. In addition, with the respect to power of LGU in relation to traffic management, they may prohibit or allow the operation of these vehicles along the roads with their jurisdiction. So kung hindi naman pinagbabawal technically ng LGU o wala silang local ordinance na talagang by technicality yung L5 o mga three-wheeled vehicles ay pinagbabawal sa kanilang main road na secondary national highway at wala lang naman silang alternate route, hindi sila pwedeng ikabit sa alternate road ng tricycle kasi hindi nga tayo tricycle. Yan ang intindihin sana ng mga nakikinig. So technically pwede tayong dumaan sa secondary national highway, doon tayo sa outer lane. So I hope meron kayong nakakuha sa akin. Siguro kung meron akong hindi na paliwanag, comment na lang kayo sa comment section. Or pag merong mas magaling naman sa akin paliwanag about these mga memorandums, kung meron naman nakikinig na taga LTO, taga kung ano-ano pa man. And then para masiguro natin, siguro tulong-tulong na lang tayo dun sa mga lugar na kinilalagyan natin. Pwede naman kayong sumulat sa LGU ninyo or magtanong sa inyong LGU na meron bang nag-exist na ordinance na nagbabawal sa pagdaan sa main road ng mga three-wheeled vehicles? Kasi kung wala, ang masusunod, yung LTO Memorandum 2020-2227. Huwag niyo pong hayaang ginagatasan kayo ng mga enforcer at huhulihin kayo ng mali. Tapos magkakapera sila dahil dun sa ganun, no? Corruption yon by all means. At magiging part ka pa, hampangit tingnan. So, I do hope may na-impart ako sa inyo at nakatulong. Sabihin, technically, hindi para sa atin ang Memorandum Circular ng DILG 2020-036. Ito ay para sa mga tricycle na cooperate, pedicab at motorized pedicab. No, bawal sila sa national highway. Hindi po kasama doon ang ating three-wheeled vehicles not unless iba ang usapan yan kapag sinama nyo sa TODA, masasubject kayo for prohibition of tricycle. Yun ang naiintindihan ko kasi.
Okay po, so kung may tanong, comment na sa comment section, kung may reaction sa comment section. And then sana dumami pa tayo dun sa ano. Siguro hindi ko na babaguhin yung pangalan ng Bajaj RE Private Philippines. Gagawa na lang ako ng ibang group para sa mga three-wheeled vehicles, no? Ilalagay ko sa in description sa comment section para magkaroon tayo ng grupo na lahat na may-ari ng three-wheeled vehicles na private, no? Na tawag dito, magkaroon tayo ng grupo na kahit paano makapag-usap tayo at baka sakaling makahingi tayo ng tulong sa mga pwedeng hinga ng tulong na mabago yung ano, yung pagtingin sa mga Bajaj RE. Para kasing nangyari, ano eh, tinitingnan pala na tayo as tricycles eh. Hindi dapat gano'n kasi meron nang sinabi si LTO. At dapat maintindihan yun lahat ng authority at law enforcement agency na nagpapatupad ng batas patungkol sa trapiko. Maraming salamat, Kuya Dens. Pa-subscribe na lang po. Pa-subscribe, pa-like ng videos, and pa-share sa ating mga kapwa na mayroong three-wheeled vehicle. Salamat po.